Chen Yiru, manahimik ka. Mama, bakit ka nandito? Huwag kang gumawa ng gulo. Umuwi ka na. Mga ginoo't ginang, ito ang mabuting anak na pinalaki ko. Si Chen Yiru, at ang kanyang walang hiyang kabit, si Chen Tzu, ang matibay na ebidensya ng panloloko. Anong pinagsasabi mo? Matagal ko nang nalaman ito. Kaya lang, umaasa lang ako na siya ay magbabago balang araw. At maaalala ang kabutihan ng pamilya Zeng sa kanya. At maaalala ang apong si Jiajia. Pero hindi ko inaasahan. Nagagawin niya ang ganito. Bagay na masahol pa sa hayop. Shen Yiru, naging mabuti sa iyo si Yuming. Si Jiajia ay sarili mong laman at dugo. Paano mo nagawang guluhin siya? Kung hindi sinabi sa akin ni Assistant Lee, na ngayon sa eskwelahan, ay gumawa ka ng malaking gulo. Tanungin mo ang iyong konsensya. Karapat dapat ka pa bang tawaging tao? Ma, ikaw ang tunay kong ina, hindi ina ni Zeng Yuming. Kanino ka ba pumapanig? Kami ni Xu ay tunay na nagmamahalan. Lahat ng ito ay kasalanan ni Zeng Yuming. Siya ang sumira sa akin. Siya ang sumira sa lahat. Lahat ng ito ay kasalanan niya. Ikaw na sutil na anak. Ang pamilya Shen ay walang anak na tulad mo. Mama! Mama, ayos ka lang ba? Wansing, ikaw na ang bahala dito. Dadalhin ko si Mama sa bahay. CJ, Jiajia bilis. Mama! Ginoong Zeng, ang matanda ay nahilo dahil sa matinding galit at stress. Mabuti na lang at nadala agad sa bahay. Wala namang panganib sa buhay niya. Pero kailangan niyang magpahinga. Hindi na siya dapat ma-stress pa. Sige, mag-iingat ako. Salamat po, Doktor. Mahal, mabuti na lang at ayos lang si Mama. Takot na takot ako. May nag-aalaga naman kay Mama. Umuwi na kaya muna tayo. Naghanda pa naman ako para kay Jiajia ng paborito niyang cake para kumalma siya. Mahal, ang mama ko ay napakabait sa iyo at kay Jiajia. Palagi, ayaw mo namang pagising ni Mama dahil sa ating dalawa ay magkasakit ulit siya, diba? Mahal, maghapon kang pagod. Gutom ka na siguro. Tikman mo. Mahirap bilhin ang cake na ito. Papila ako ng matagal para dito. Jiajia, ito ang para sa iyo. Ang paborito mong strawberry cream cake. Binili ito ni Mama para sa iyo. Anong problema? Bakit hindi mo kinakain? Hindi mo ba gusto ang cake na ito? Kami ni Papa ay allergic sa mangga. Ang cake na ito ay may palamang mangga. Ginang Shen, ang iyong kabaitan ay hindi namin matitikman. Mangga, hindi ko talaga alam iyan. Kung ganoon, huwag na nating kainin. Magpapabili ako ulit ng blueberry, oat chocolate, Shen Yiru. Sa mag-amang iyon ay napakaalaga mo, at lahat ng hilingin ay ibinibigay mo. Pero kahit na kami ng anak ko ay allergic sa mangga, ay hindi mo alam. Sa iyo, ay hindi ko na kailangan pang maging magalang. Huwag na. Dadalhin ko si Jiajia sa labas para kumain. Hintayin mo ako sa kwarto mamayang gabi. May mahalaga akong sasabihin. Mahal, anong bagay ang kailangan pang pag-usapan mamayang gabi? At kailangan pang tayong dalawa lang, anak. Mahal, tapos ka na sa trabaho. Ngayong gabi, pirmahan mo ito. Diborsyo. Zeng Yuming, gusto mong makipaghiwalay sa akin. Bakit? Nagbago na ako. Alam ko nang nagkamali ako. Bakit gusto mo pa ring makipaghiwalay sa akin? Umamin ng pagkakamali. Nagbago. Wala nang dahil sa mag-amang Chen Tzu. Ay sinaktan mo si Jiajia sa harap ng lahat. Hindi ka nakarapat-dapat sa pamilya Zeng. At lalong hindi ka karapat-dapat maging ina niya. Pirmahan mo na ito ngayon.
Agad. Hindi ako pipirma. Zheng Yuming, huwag mong asahang aalis ako ng walang dala. Kung gusto mong makipaghiwalay pwede. Kailangan mong ibigay sa akin ang kalahati ng iyong yaman. Utang mo ito sa akin. 20 taon ng aking kabataan. Binigyan kita ng isang anak na babae. Kailangan mo akong bayaran. Kalahati ng aking yaman. Shen Yiru, huwag kang mangarap ng gising. Makinig kang mabuti. Kung pipirmahan mo ito ngayon ng maayos, dahil sa ating pinagsamahan bilang mag-asawa, sasabihin ko sa legal department ng kumpanya na bawiin ang lahat ng kaso laban sa iyo para bigyan ka ng pagkakataong magkaroon ng suspended sentence. Kung hindi, ang lahat ng iyong ginawa sa paglipat ng ari-arian at commercial fraud ay isusumit ko lahat sa judicial department. Tingnan natin kung ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay gugugulin mo sa kulungan hanggang sa iyong katandaan. Mabuti na lang at matalino ako. Noon, lihim akong nagbigay kay Xu at Yueyu ng maraming pera at ari-arian. Pagkatapos ng diborsyo, pupuntahan ko sila. Sa perang iyon, mabubuhay pa rin ako ng marangya. Ay nga pala, nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang legal department ng kumpanya ay nagsampa na ng kaso laban kay Chen Xu. Ang lahat ng ari-arian na ibinigay mo sa kanya, habang kasal tayo, kasama ang stocks, ari-arian at cash, ay babawiin lahat ayon sa batas. Ang mag-amang iyon ay wala nang matitira simula ngayon, at baon pa sa utang. Zheng Yuming, napakasama ng iyong puso. Mayroon ka na lang isang huling daan. Pirmahan mo agad ang divorce agreement, at kunin ang iyong mga gamit at umalis sa aking bahay. Ginang Shen, umalis na po kayo. Utos po ng Ginoo, ang mga gamit ng pamilya Zheng ay hindi niyo po karapat-dapat dalhin. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko si Mama. At saka, sabi ni Mama, ayaw ka na niyang makita habang buhay. Zheng Yuming, Jia, patawarin ninyo ako, kasalanan ko ito. Su, nakabalik na ako. Para sa iyo, iniwan ko ang aking pamilya. Iniwan ko ang lahat. At ganito lang, umalis ka, hindi pinalad, walang silbi, ayaw mong maging asawa ng mayaman. Kasalanan mo ang lahat. At dinamay mo pa ako. Sa ganitong, buhay na masahol pa sa hayop. Ikaw, lumabas ka at magtrabaho para kumita. Wala akong pera para sa iyo. Hindi ako marunong sa mabibigat na trabaho. At hindi ko rin alam kung paano. Hindi mo alam pero ako alam ko. Alam ko, ipinanganak ako. Mayaman. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo alam ha. CJ, lumabas ka at mamalimos. Magbenta ka. Basta. Ibalik mo sa akin ang pera. Nasaan ang pera? Ganito lang kaliit. Ha? Yuyu. Isasama ka ni Mama. Maghanap ng trabaho, okay ba? Magsimula tayo ulit. Sino ang anak mo? Sinasabi ko sa iyo, kung hindi dahil sa iyo, nasa John pa rin ako ngayon. At prinsipe pa rin ako. Matagal nang patay ang tunay kong ina. Sino ka ba sa tingin mo? Nandidiri ako sa tuwing nakikita kita. Umalis ka na, pwede ba? Umalis ka na. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Yuming. Jia. Patawarin ninyo ako. Patawad.
Nabulag ako. Nabulag ang aking mga mata. Karma. Karma ang lahat ng ito. Tita, may maliit na regalo para sa inyo. Nako, katatapos lang kumain. Kailangan kong maglakad-lakad doon. Gia, samahan mo si Lola. Masusunod po, Lola. Gustong-gusto kong samahan kayo sa kalikasan. Professor Lay, tayo ay maglakad-lakad. CJ. Bakit ka nakatitig sa akin? Magulo ang buhok mo. Sa hinaharap si Gia, ay mangangailangan pa ng iyong pagtuturo. Napakatalino ni Gia at napakasipag. Ang maturuan siya ay isang karangalan at responsibilidad para sa akin. Paano naman ako? Sa totoo lang, napakatalino ko rin. Nahuli lang ako ng 20 taon. Professor Lay, sa tingin mo ba may pag-asa pa ako? Basta't ikaw. Gaano man katagal ay may pag-asa. Pagkatapos ng kalahating buhay na naligaw, ang katapatan pala, ang tanging daan patungo sa kaligayahan.